Matapos makipag-usap kay Drake sa kabilang linya ay lumabas na rin ako agad ng hotel. Malayo pa lang ay tanaw ko na agad si Lorraine. Hindi pa pala ito umaalis. Alam kong ako ang hinihintay niya. Kilala ko ang galawan ng mga kagaya ni Lorraine. Kung hindi lang ako binigyan ni Drake ng instruction, ay hindi ako magtiyatyagang pakisamnahan ito. A woman who thinks so highly of herself. She's on the phone and I know she's acting like she's busy. Alam ko na kapag nakalapit na ako, she'll act like she's surprised nang makarating ako sa lobby malapit sa kanya, binati niya ako. Oh hi, te, anitong gulat, kagaya ng inaasahan ko. Hi, akala ko nakaalis ka na. Ngumiti siya habang tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad palabas ng main door ng hotel. Night still young, anya habang sumasabay sa aking paglalakad. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa aking braso. Paglapat ng balat niya sa akin, si Gigi agad ang pumasok sa isip ko. It feels like I'm cheating on my wife. Pero hindi ako pwedeng magpahalata, ayokong ako pa ang sumira sa mga plano namin ni Drake. Kaya hinayaan ko lang si Lorraine na nakahawak sa akin. Idinikit pa niya ang katawan at isinandal ang ulo sa aking braso sa kabumulong. If you want, tonight, we can, pinutol ko na agad ang sasabilhin niya. I would love to take you somewhere relaxing tonight pero may meeting pa ako, wika ko. Marahan itong kumalas sa akin. No problem, there's always next time. But you owe me one tonight, so see you tomorrow for lunch, anito. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ko at tumalikod na. Ako naman ay dire-diretso pumasok na sasakyan kong nakaparada sa gilid ng daan. Napasandal ako sa upuan at malakas na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Napaisip ako, yung stress na nararamdaman ko sa Yushi, parang walang sinabi sa stress na nararanasan ko ngayon. Nagtungo ako sa isang private security office sa penthouse ng isang building malawak sa loob at moderno ang pagkakaayos. May mga flat screen monitor at mga high-tech panel sa gilid. Nakatayo ako ngayon at nakaharap sa mga screen habang pinapanood ang mga ito. Kanina pa rito si Drake. Nakaupo siya sa harap ng mahabang mesa at may hawak na tablet. Sa tabi niya ay si Fred, ang kanyang intel. Ngayon ko lang siya nakilala. Naka-black tactical jacket ito habang kanina pa inaayos ang mga screen gamit ang remote. Anong nangyari, bakit nakuha niya yung design ni Gigi? Tanong ko kay Drake. Sinulyapan ni Drake si Fred. Tumango si Fred at humakbang palabas ng silid habang habol ko ito ng tingin. Wala pang 2 minuto ay bumalik na si Fred at may kasamang lalaki na halos kaedad lang ni Drake. Kilala mo? Tanong ni Drake sa akin. Umiling ako. Enger. Aldrin Roxas, Senior Engineer sa Innovatech Medical Division. Kasama ni Gigi sa team na bumubuo ng Revosor 2, salaysay ni Drake. Don't tell me ikaw ang binayaran ni Lorraine na magnakaw ng design, tanong ko sa lalaki. Napayo ko ito at tumango. Bago ang text gen, ako muna ang unang nilapitan ni Lorraine. Mukhang hindi niya ipina-background check si Gigi. Akala siguro niya, ordinaryong estudyante lang ito na galing probinsya. Kaya hindi pa niya alam ang koneksyon naming dalawa. Alam ni Lorraine na Rufino ang bumili ng Revosor, kaya nilapitan niya ako para sabihin na kaya niyang makuha ang prototype ng Revosor 2 sa mas murang halaga, but declined. Since then, she's been under my radar. Binayaran niya si Enger Rojas ng malaking halaga para isend sa kanya ang design na nakasave sa system ng medical division. Since nakasunod palagi ang intel ko sa kanya, kaya nalaman agad namin ang pag-uusap nila. Pagkaalis ni Lorraine, ako naman ang kunausap kay Enger Rojas. So wala pang idea hanggang ngayon si Lorraine. Buong akala niya, she's ahead of the game. Konting-konti na lang, makukumpleto na ang mga ebidensya ko laban sa kanya. Lalo na ngayon at alam ko na kung ano ba talaga ang pakay niya, ikaw. Kaya gusto niyang alisin si Gigi sa para walang sagabal. Kaya sakyan mo lang ang mga trip niya, salaysay ni Drake. Hindi ko alam kung kaya ko. Pakiramdam ko nga, nagtataksil na ako kay Gigi kahit pinauusapan pa lang natin ang tungkol dito. Tumigil saglit si Drake sa kanagsalita. Wala akong sinabing ganun. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo. Ang sinasabi ko lang, hayaan mo siya sa gusto niyang mangyari. Yung hindi lalampas sa limitasyon, anito. Napahilot na lang ako ng ulo. Ituloy mo lang yung ginawa mo kanina. Kung bigla siyang sumulpot sa trabaho mo, kung magyaya siyang lumabas, wag mong itaboy, smile at konting small talk.
Wala namang nabubuntis sa ngiti lang nakangising ani Drake. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang isang maliit na device. It's a voice recorder na mukhang ballpen. Iba sa ginamit ko kanina. Every time na magparamdam, record mo agad. Good afternoon, sir. Bati ng isa sa mga bagong sekretarya nang makita niya ako papasok ng opisina. Halata sa boses nito ang nerbiyos, malamang ay natatakot na lumapit sa akin. Siguro ay ramdam nitong mainit ang ulo ko ngayon. Just wasted nearly an hour sitting through that pointless lunch with Lorraine. I honestly don't understand how some women have no shame, boldly showing interest like it's nothing. Kung wala lang kaming pinaplano ni Drake, I wouldn't have bothered putting up with her shady moves. Sir, para po sa inyo, pahabol ng sekretarya ko at mabilis na lumapit para ibigay sa akin ang isang pamilyar na lunchbox, yung ginagamit ni Gigi tuwing dinadalhan niya ako ng pagkain. Bigla akong nag-alala na baka bumisita ito para dalhan ako ng lunch. Dinala po nung maid nyo pero umalis na rin agad nung malamang wala kayo, anito at inabot sa akin ang hawak nito. Maid? Gigi daw po. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. What maid? She's not my maid, maring sabi ko. Medyo nagulat pa ito nang makita ang aking naging reaksyon, lalo na nang medyo napalakas ang boses ko. Sir, pasensya na po. Yun po kasi ang sabi nung front desk nung kunin ko ito sa baba, mabilis na paliwanag nito. Lumapit ako sa table nila at dinayal ang extension number ng front desk. Unang ring pa lang ay may sumagot na agad nito. Hello, good after, this is CEO Tuazon. Next time na dumating si Miss Georgina, papasukin niyo siya agad sa opisina ko. Sir, sino pong Miss Georgina? Halatang nagulat at medyo kinakabang tanong ng nasa kabilang linya nang malaman kung sino ang kausap niya. Si Gigi, at hindi ko siya katulong. She's anyway, napahinto ako at napabuntong hininga. She's very important. So, next time na bumalik siya, hindi niyo na kailangang tumawag pa dito. Paakyatin niyo na agad siya. Pass the instruction to the rest of your team, sad ko at saka ibinaba ang telepono. Nang matapos makipag-usap ay kita ko ang dalawang sekretaryang nakatingin sa akin. Naiilig na lang akong pumasok sa opisina. Pagpasok sa loob ay agad kong binuksan ang laman ng lunchbox, kare-kare isa sa mga paborito kong niluluto ni Gigi. Tamang-tama, gutom na ako. Hindi naman ako nakakain ng maayos nung lumabas kami ni Lorraine kanina. Paano naman ako makakain kung ibang babae ang kasama ko sa halip na ang asawa ko? Kanina sa restaurant, kahit saan ako tumingin, mukha ni Gigi ang nakikita ko at para akong pinapatay ng matinding konsensya. Ang sabi sa akin ni Drake, konting tiis na lang at matatapos na itong palabas namin. Sayang, hindi ko naabutan ang asawa ko. Nag-effort pa ito magluto para sa Alkin, kahit alam kong busy ito sa school at sa design niya. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako malapit na pastry shop para bumili ng strawberry cake na gustong-gusto ni Gigi. Para naman makabawi ako. Pagdating ko naman sa bahay, naabutan siyang sobrang tutok na tutok sa kanyang design. Napakahusay niya, nagagawa niyang pagsabayin ang pag-aral at ang paggawa ng isang hindi ordinaryong proyekto. Pero kahit gusto niya ang kanyang ginagawa, nag-aalala pa rin ako para sa kanya, hindi na niya na-enjoy ang kanyang kabataan kagaya ng mga kaedad niya. Kaya tama lang na hindi niya muna malaman ang problema sa kumpanya. Ayoko nang dagdagan pa ang isipin niya. I feel bad for her. Wala siyang kamalay-malay na may nagtatangka ng makialam sa kanyang design. Alam ko kung gaano ka importante para sa kanyang Vosor 2. This isn't just work for her, it's something deeply personal, ginagawa niya ito para kay Dad. Kaya nga nung sabihin ni Lorraine na ibinenta ni Gigi ang sariling design, gusto kong tumawa ng malakas. It's really hard for me to watch someone trying to destroy what my wife has been working so hard to build, with nothing but good intentions. Kaya sobrang hirap para sa akin na pakitunguhan ng maayos ang taong gustong sirain ang pinaghirapan ng asawa ko. Pero para sa mahal ko, kakayanin ko wag lang itong mapahamak. This past few week naging hectic masyado ang schedule ko simula nang ipasa na sa akin ang bago kong posisyon. Marami akong dapat habulin, kaya pati ang oras ko na para sa asawa ko ay nabawasan din ngayon lang naman ito dahil appoint pa lang sa akin bilang CEO, eventually ay babalik din sa normal ang lahat. Ang gusto ko lang ay makasama si Gigi kaya ngayon corporate ball, isinama ko siya. She looked so beautiful in her gown. And in that moment, I realized how much I missed her.
Pagdating namin sa venue pinagsisihan kong dumalo pa kami. Hindi ko alam na darating din pala si Lorraine to ruin that one night, just wanted to spend with every wife, know what Lorraine was trying to do nang lapitan niya kami ni Gigi. Lihim ko siyang tinapunan ng nagbabantang tingin para malaman niyang this isn't the place for whatever game she's trying to play. Mabuti na lang at nagkaroon ako ng chance na mailayo si Gigi sa kanya nang kausapin ako ng isa sa mga bisita. Balak ko sanang umalis na lang kami ni Gigi sa corporate ball. Nagpaalam muna itong magbabanyo at dun ako nilapitan ni Lorraine. I see you brought your girl with you. I told you, madamot ako at mainipin, nakangiti pang sabi nito pero may pagbabanta sa himig ng kanyang pagsasalita. Please, not here. And not tonight, malamig kong tugon at tinalikuran siya. Ngayon lang ako napikon sa isang babae. She thinks so highly of herself, as if I'm actually interested in her, like she's that important. If it weren't for my new wife, I wouldn't even bother putting up with her. Kaya ko siyang pakisamahan sa ibang lugar. Pero ibang usapan na kapag kasama ko ang aking asawa. Meet me outside, Annie Lorraine. Or siya na lang ang kakausapin ko, anya at tumalikod. Nag-igting ang pangakong walang nagawa kundi ang sundan siya. Medyo madilim dito sa labas, kaya nagulat ako nang salubungin niya at akmang hahalik pa sa akin. Agad akong umiwas. Natuto na ako. Last time na may nagtangkang humalik sa akin, pinagisisyan ko ng matindi na hindi agad ako umiwas. Kaya sinisiguro kong hinding-hindi na yun mauulit pa. Sa halip na itulak kagaya ng turo sa akin ni Gigi, hinablot ko ang braso ni Lorraine at hinala papalayo para walang ibang makarinig sa mga sasabihin ko. Nang bitawan ko siya, nakuha pa niyang ngumiti. Looks like she got the wrong message because her fingers instantly crawled up my chest. I immediately grabbed her hand and pulled it away. Oh! What the heck? Daing niya habang hinihilot ang daliring nasaktan dahil medyo napadiin ang hawak ko. Enough! Whatever you're trying to do, drop it, Mering sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito na parang na-offend at hindi makapaniwala. Tumalikod na agad ako. I'm done, wala na akong balak makipaglaro pa kay Lorraine. Hindi ko na kayang makipaglokohan. I've already reached my limit. Narinig ko si Lorraine na tumawa, sarkastiko. Really, you're choosing that trash over me? Nahinto ako sa paghakbang nang marinig ang sinabi niya. Pakiramdam ko, umakyat sa ulo ko lahat ng dugo ko. Hinarap ko si Lorraine. Sorry to break the news to you, Mrs. Grant. You were never even an option. So don't flatter yourself too much. You're nowhere near her level. Not even close. Kitang-kita ko ang pagkainsulto at galit na rumehistro sa kanyang mukha, gulat at tila hindi makapaniwala na may magsasabi sa kanya ng mga salitang yon. I'm done putting up with your shit, gigil na sabi ko, saka siya muling tinalikuran. Alam kong babae siya, pero kung asawa ko na ang iniinsulto niya, wala na akong pakialam kahit ano pa siya. Pagsisisihan mo ito, Grayson Tuazon. Sa tingin mo ganun ko na lang kadaling palalampasin to? Just wait and see, sigaw nito habang papalayo ako. Bring it on, tugon ko saka ako nagmamadaling bumalik sa loob para balikan ang asawa ko. Pero hindi ko na siya makita kahit saan. Hindi rin siya sumasagot sa text at tawag ko. Mabilis kong tinungo ang sasakyan para hanapin si Gigi, pero nagpaikot-ikot na ako sa paligid ng venue, hindi ko pa rin siya makita. Tinawagan ko agad si Drake para sabihin kung anong nangyari. I'm sorry, I lost my control. Hindi na ako nakapagtimpi, sabi ko. Rinig kong napabuntong hininga si Drake. That's fine. Expect that she'll do something in the next few days, or as early as tomorrow. Kailangan ko pang hanapin si Gigi, kailangan ko siyang makausap, baka umuwi lang yun sa bahay niyo. Wala yung ibang pupuntahan, maliban sa ate niya or sa amin. But don't tell her just yet about her design hanggat hindi pa natin nalilinis to, mag-aalala lang si Gigi at baka mawala sa focus. You're right, usal ko at napahawak ako sa sentido. Give me until Sunday. I'll make sure this gets done before that day ends. For the time being may mga tao na ako magmamasid kay Gigi simula bukas. I know you're new to this, but here's something you should never forget, whether there's a threat or not, you should always have protection. I'm sure aside from any own people, may mga tao na ring inilagay ang ama mo to quietly keep an eye on Gigi. You'd be surprised. Yup, Dad will definitely do something like that. Tumanggo-tanggo ako while taking notes from everything Drake's telling me.
I'm so glad na kahit may pilit na sumisira sa amin, mas marami pa rin ang nasa likuran namin. Ilang minuto lang matapos namin mag-usap ni Drake, nasa loob na ako ng bahay namin at dumiretso agad ako sa silid naming mag-asawa, nananalangin na nasa loob sana si Gigi. Para akong nabunutan ng tinik nang makita ang gown na isinuot niya at narinig ko ang lagas-lagas ng tubig mula sa banyo. Nakahinga ako ng maluwag ngunit panandalian lamang yon dahil kinumpronta ako ni Gigi about Lorraine. It's so frustrating na hindi ko masabi sa kanya ang totoo habang nakikita siyang nasasaktan. I just bit nila itong at mabigat ang loob na lumabas nung palabasin niya ako. I went to the other room kagaya ng hiling niya. Hindi ko talaga kinaya na matulog nang hindi siya katabi, lalo na't nandyan lang siya sa kabilang silid at alam kong masama ang loob sa akin. Kaya bumalik ako sa silid namin sa kamaingat na nahiga sa tabi niya. Ramdam ko sa kanyang paghinga na gising pa rin siya, kaya niyakap ko siya para iparating na ako pa rin ang asawa niyang mahal na mahal siya. Hindi siya kumilos para umiwas dahil doon napawi ang bigat sa dibdib ko. Sana lang sa simpleng yakap ko sa kanya, kahit wala kaming sinasabi sa isa't isa, ay nabigyan ko siya ng kapanatagan ngayong gabi kahit sandali lang. Pagising ko kinabukasan, mahimbing pa rin ang tulog niya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kama at ingat na ingat sa bawat galaw para hindi siya magising. Bago ako lumabas ng silid ay bahagya akong yumuko at dinampian siya ng halik sa noo. Pagdating naman sa trabaho, hindi pa nag-init ang upo ko sa swivel chair, ay nagkukumahog na pumasok ang isa sa mga sekretarya ko. Sir, nakita niyo na po ba? Kunot noo akong napatingin sa kanya. Sa halip na sagutin ang tanong ay inabot niya sa akin ang kanyang cellphone at saka ko nakita ang litrato namin kagabi ni Gigi sa corporate ball. Agad akong nag-alala para sa kanya kaya agad kong tinawagan si Shane para sabihin ang nangyayari. Alam kong may mga mata na si Drake na nakabantay kay Gigi ngayong oras na ito pero gusto ko pa ring makasiguro kaya si Shane muna ang naging mata ko sa loob ng university. Habang ako naman dito sa opisina at susubukang ayusin ang problema bago pa ito lumala. Inutusan ko rin ang sekretarya ko na magpatawag ng ihi. Pagdating nila ay agad ko silang binigyan ng instruction. Get everything ready for a live broadcast. I'll be delivering a statement and make sure it reaches a wide audience. This is not the right time pero kailangan ko nang ipaalam sa lahat ang tungkol sa amin ni Gigi bago pa ito lumala. Pagkatapos ng live stream, may panibagong problema na naman ang dumating. May natanggap akong text message mula sa unknown number na may kasamang malisyosong picture namin ni Lorraine na kalalabas lang ng lobby ng hotel. From unknown, I'm sure your wife would love to see this. Maya-maya pa ay tumatawag na ang unknown number. Hi handsome, how do you like a gift, boses ni Lorraine. I told you, ayoko sa lahat yung tinatanggihan ako. Anyway, hindi pa ako tapos, just wait and see, anito at ibinaba ang tawag. Shit! Mabilis akong tumayo at isinuot ang aking coat. Kailangan kong puntahan agad si Gigi. This is too much for her, at hindi ko magawang hindi mag-alala para sa asawa ko dahil baka makarating pa ito kanya. Hindi pa ako nakakalayo sa aking desk ay bumukas na ang pinto at niluwal nun si Drake. Saan ka pupunta, bungad nito? Kailangan kong puntahan si Gigi, baka nag-aalala na yon, tugon ko at tuloy-tuloy sa paglalakad. Kasama na siya nina Andrew sa biyahe. Pa, Batangas sila, birthday ng ama niya kaya sumama siya sa mag-asawa, anito. What? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Hayaan mo na. Mas tahimik siya dun habang inaayos nating ang problema dito sa kumpanya. Napahawak na lang ako sa aking baywang at naglabas ng malakas na buntong hininga. Kawawa naman ang baby ko, sa isip-isip ko. Tumingin ng malalim sa akin si Drake. Nakakasama naman ng loob. Nagpakasal kayo ng alaga ko, hindi man lang ako imbitado, sarkastikong sabi nito. Nga pala, bigla kong naalala ang tungkol dito. Napahawak na lang ako sa batok. Ngumiti si Drake. Congratulations. Pero matagal ko nang alam namin, anito. Taka akong tumingin sa kanya. Namin? Matagal na ring alam ng mga biyenan mo, ani Drake habang malawak ang ngiti nito, napapikit ako ng mariin dahil sa nalaman. Paano nyo, I have people? Napailing na lang ako. Bakit nga ba ako magtataka pa sa mga kayang gawin ni Drake? Bigla nitong iniba ang usapan. Magpapatawag bukas si Lorraine ng emergency meeting. Malakas ang kutob ko na ilalabas niya ang tungkol sa nakawan ng Revosor 2 at si Gigi ang main target niya. Kaya yun muna ang kailangan nating paghandaan.
Kailangan na nating tawagan yung mga taong tutulong sa atin bukas, anito na patingin ako sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa meeting? Ngumisi si Drake. Like I said, I have people, anitong nakangisi. Pareho lang kami ni Lorraine na pera ang ginagamit. Ang kaibahan namin, she's using it to destroy people while I protect mine. That's the reason why I have people who will stand up for me no matter what and show up before I even ask. That's the kind of loyalty I've earned. At yan ang wala si Lorraine. Napatingin ako kay Drake. Alam na alam talaga nito ang kanyang ginagawa. No wonder na napakahusay ni Gigi dahil ito ang mentor niya. Tinapik ako ni Drake sa balikat. Take note of everything I'm showing you. In 4 to 6 years, it'll be your turn to train your wife. Main boardroom. 10:30 am. Dumating na ang lahat ng major shareholders, board members and legal team ng Innovatech para dumalo sa ipinatawag na emergency meeting. Sa isang parte ng mahabang lamesa nakapwesto si Gray suot ang kanyang formal na business suit. Katabi niya si Drake na kampantig nakaupo sa pwesto nito. Isang tao na lang ang hinihintay ng lahat, ang mismong shareholder na nagpatawag ng meeting na ito. Ilang sandali pa ay dumating na nga ito, si Mrs. Lorraine Grant. Naglakad ito papasok na napaka-confident sa kanyang bawat galaw. May suot itong malaking sunglasses kaya lalo pa itong agaw pansin. Sa mga naroon, nakasunod sa likod nito ang 2 AI consultant. Ang isa ay automatikong inihanda ng projector. Lumingon muna si Lorraine sa paligid at unti-unting hinubad ang sunglasses. Napakunot noo ang lahat na nasa loob ng mapansing nangingitim. Ang paligid ng isang mata nito. Good morning everyone, panimula niya at nagpakawala ng isang professional smile. Wait Mrs. Grant, are you okay? Tanong ng isang babaeng shareholder na nakatingin sa mata niya. Ngumiti si Lorraine. Yes, I'm fine. May baliw lang kasi akong nakasalubong kagabi kaya nadulas ako. Thanks for asking, tugon ni Lorraine at ibinaling ang atensyon sa harapan niya. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. What I'm going to present is a serious issue. But as shareholder and officer of Innovatech, it's in my duty to bring this information to your attention to help protect our company. Nagsimula na ng umugong sa loob ng silid. Muling nagsalita si Lorraine. 3 days ago, may anonymous person at concerned employee ang nagpadala sa akin ng information na may nangyaring e-breach mula mismo sa loob ng Innovatech. May nagnakaw ng kopya ng secured prototype ng Revosor 2 at idineposit sa isang encrypted flash drive. Makikita ito sa mga transfer logs ng system. Lumabas sa screen ang isang diagram. Makikita dun ang e-address, logs, timestamps at screenshots. May email na galing mula sa masked server at ipinadala sa address na 173.3388.7. Nakarehistro ito sa isang shell company na connected sa TextGen Corporation na alam nating lahat na rival company ng Innovatech. Ang tinatawag na shell company ay isang kumpanyang rehistrado. Pero wala itong actual na negosyo, ginagamit ito para itago ang pera, ang pagkakakilanlan ng may-ari at para iwasan ang buwis. Muling nag-iba ang screen at panibagong data ang lumabas. Hinanap muna ng mga mata ni Lorraine kung saan nakapwesto si Gray. At nang makita niya ang lalaki na matamang nakikinig sa kanya ay nagpakawala siya ng isang matamis na ngiti sa nagpatuloy sa pagsasalita. Nangyari ang illegal transfer at 2 oras 42 minuto death during maintenance window kung saan naka-off ang firewall protocols. Ang original file was cloned using an admin-level clearance. The activity originated from workstation 18 in lab 6 registered to Miss Georgina Mogers. Ang nag-design ng Revosor G & Revosor 2. Malakas na umugong ang bulungan sa loob ng silid at nagkatinginan pa ang mga ito sa isa't isa. Additional to that, makikita rin sa internal logs ang mga offline file access activities ni Miss Mogers gamit ang portable device na hindi authorized ng Innovatech. Saglit na tumahimik si Lorraine para hayaan ang mga nasa loob na
Magbulungan patungkol sa empleyadong kanyang binangit. Maya-maya pa ay tumikhim si Lorraine sa kamuling nagsalita habang nakatingin kay Gray. And this morning, CEO Dr. Grayson Tuazon made a public statement to confirm his secret marriage to Miss Georgina Mojers. Lalo pang lumakas ang bulungan. Samantalang si Drake at Gray naman tahimik lang. Is that true, Dr. Tuazon? Tanong ng isang board, nakatingin kay Gray. Mabilis na sinagot ni Gray ay tanong na yon. Yes, Georgina Mojers is my wife, and just made it public this morning. Walang alinlangang saad ni Gray. Tumatango si Lorraine at mapaklang ngumiti at tila iritado. And because of that revelation, mas malaki ang crisis na kakaharapin ng Innovatech. This is not just a simple breach. Ang primary suspect sa pagbebenta ng core design sa karibal na kumpanya at asawa pa ng mismong CEO, bahagyang lumakas ang boses ni Lorraine at matalim ang tingin ipinukol kay Gray. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa boardroom. Lahat ng mga shareholders at nakatingin sa kanilang acting CEO. Tumikim si Lorraine para muling kunin ang kanilang atensyon. Seryoso ang kanyang mukha para sa susunod na sasabihin. I respectfully submit a motion to vote on immediate transition of leadership for Innovatech. We cannot afford to this day na may ganitong skandal sa kumpanya. Bago pa ito makarating sa labas, kailangan na nating pumili ng bagong CEO kung hindi natin gagawin ito, malaking halaga ang mawawala sa kumpanya every hour. Sumabat ang isa sa mga shareholders. How about chairman? He has the final approval for appointments. Mabilis namang sunagot si Lorraine. Everyone is aware that Chairman Tuazon is currently under medical observation for his chronic cardiac condition. He's currently confined for observation. Dahil wala siyang kakayahang pumasok, the board holds authority to vote on interim executive changes, anya. Nang wala nang nagsalita pa, muling itinuloy ni Lorraine ang kanyang proposal. So I propose that we decide now before this hits the market. The sooner we act, the more we preserve Innovatech's credibility. I formally motion for the immediate replacement of Dr. Grayson Tuazon as CEO, taas noo niyang sabi sabay tingin kay Gray. Muling umingay sa loob ng silid. Nagsisang-ayon ang lahat na naroon maliban kina Drake at Gray. Biglang tumayo si Drake at nagsalita. Before we proceed, gusto ko lang ipaalala na may kakayahan pa ring magdesisyon si Chairman Tuazon, anito. Pero nasa hospital pa rin si Chairman, kontra ng isa. Yes, but he's conscious and not comatose. So, kung kinakailangan, pwede siyang magpakita live via video call and give his statement. Tugon ni Drake. But before that, I have more important things to show you, Annie. Drake at pinindot ang hawak na remote. Lumitaw sa screen ang isang label. Confidential, Lorraine Grant Security Breach Report. Namilog ang mga mata ni Lorraine sa nabasa. Pumasok sa loob ang isang lalaki kaya napalingon dito ang lahat. Namutla si Lorraine nang makilala ito. Nagsalita si Drake. His anger. Aldrin Roxas, Senior Engineer ng Innovatech Medical Division. Binayaran siya ni Mrs. Grant para nakawin ang prototype ng Revosor 2. Ang data na ipinakita kanina sa atin ni Mrs. Grant ay hindi totoong prototype ng Revosor 2 dahil fake copy ang ibinigay sa kanya ni Anger. Roxas. Ganun pa man, galing pa rin sa system ng Innovatech ang fake copy na nakuha niya kaya makikita sa screen ang chat logs, file tags, time logs mula sa Innovatech server. Lahat yun ay nakatag sa shell account na pag-aari ni Mrs. Lorraine Grant. May video rin kung saan umaamin si Mrs. Grant na siya mismo ang utak sa pagnanakaw ng Revosor 2. Nagplay ang video na sinasabi ni Drake. Makikita at maririnig ang pag-amin ni Lorraine mula sa sariling bibig nito. Kaya muli na namang nag-inay ang mga nasa loob. Samantalang si Lorraine naman ay hindi makareact dahil sa gulat. Kasunod ay napalitan ang screen ng puro confidential date, logs at watermark. Bukod sa Revosor 2, may mas malaki pang breach ang kinasasangkutan ni Mrs. Grant.
3 days ago, kinopya ang confidential expansion project natin para sa Southeast Asia operations. Yan ang long-term business plan ng Innovatech na hindi pa natin naisa sa publiko. Yesterday naglabas ang Genetech Malaysia ng parehong kopya na halos copy-paste. At ang source ay galing mismo sa system ng Innovatech, mahabang saad ni Drake. Uminom muna ito sa kamuling nagsalita. Oh, yila the way, may approval nga pala ni Chairman Tuazon ang internal probe na ito. Ginawa naming tahimik, maayos at dumaan sa legal na proseso ang lahat. Dinukot ni Drake ang telepono at may tinawagan. Maya-maya pa ay may pumasok sa pintuan. 3 lalaking naka-business suit, ang isa ay may hawak na brown envelope. Naglakad ito hanggang sa unahan. Habang ang dalawa ay nagpaiwan malapit sa may pintuan. Tumingin muna sa screen ang lalaki bago ito humarap sa board at nagsalita. I'm attorney Ruel Moreno from Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nasa ilalim kami ng DICT at Department of Justice. Ang information na ipinapakita sa inyo ngayon ay parte ng aming official forensic report. Authenticated under Rule Siyam ng Electronic Evidence Rules. Ang paglabas ng internal business plans ng isang kumpanya ng walang otorisasyon ay paglabag sa Data Privacy Act of 2012, Ley 1010173 at Cybercrime Prevention Act of 2012, Ley 10175, lalo na kung ginamit ito para makinabang ang ibang kumpanya. Lumabas sa screen ang e-address, chat thread at mga bank deposit sa isang account connected sa TextGen at sa Genetech Malaysia. Meron tayong ebidensya ng unauthorized access, transfer ng protected data and economic sabotage. Ibig sabihin ginamit ang confidential info para sirain ang competition, which is a criminal crime, data interference and unauthorized processing of personal and sensitive information. Sunod na lumabas sa screen ang monthly deposit trail. Lahat tag sa account na konektado sa shell company ni Lorraine. Makikita sa chat logs na pinapasa buwan-buwan ang financial forecast ng Innovatech. This is corporate espionage na may halong economic sabotage at dahil sa bigat ng impact nito sa kumpanya. Sapat ng basihan ito para sa legal action, which is civil crime. Nagsinghapan ang mga board habang si Lorraine at hindi agad nakareact dahil sa gulat, hindi inaasahan na siya pala ang magiging target ng emergency meeting na sinimulan niya. Hindi niyo ako pwedeng akusahan ng walang. Mrs. Grant, this is not baseless accusation. Everything is documented, authenticated and verified ELI, government agency. Dahil may public interest na sangkot, may clearance na kami para sa custodial investigation. Saka naglakad palapit kay Lorraine ang 2 lalaki na kasabay. Kaninang pumasok ni Atty. Moreno, mga agents mula sa NIE. Mrs. Lorraine Grant, we are inviting you to come with us for a formal inquiry. This is voluntary and not under arrest. You have the right to remain silent and to have lawyer present during questions. Anything you say may be used in legal proceedings. Noong una ay ayaw pang sumama si Lorraine pero sa huli ay wala itong nagawa kundi ang sumama sa mga ito. Habang nagkakagulo ang lahat dahil sa bilis ng pangyayari, nilapitan naman ni Gray si Drake. Anong nangyari? Saan nanggaling yung video, kailan mo siya nakausap, takang tanong ni Gray. Ngumiti si Drake at inalala ang nangyari kagabi. Flashback. Bakit kailangan mong makipag-usap sa akin ng personal? Tanong ni Drake. Nakaupo siya sa isang private room sa isang high-end bar. Tumayo si Lorraine, umiti at dahan-dahang lumapit. Hindi ba pwedeng just wanna know more about the CEO of the Rufino Holding ni? Let's get straight to the point, putol ni Drake. Sumimambot si Lorraine. Fine. May iaalok ako sa'yo. Project na talagang magugustuhan ng kumpanya mo. What is it? It's unreleased Innovatech project na Luna Streamline. It's a predictive automation sa logistic chain. Paano mo yan makukuha? Let's just say a no way around things. And if you play your
Cards right, baka sayo ko ialok ito. TextGen is already offering triple. I'm not stupid. Kailangan kong makasigurong ikaw ang source ng file at hindi ka lang midleman. Kung magkaproblema, ikaw ang direct na babalikan ko. I'm not sure kung capable kang nag-provide ng ganitong confidential assets, paniniguro ni Drake. If you want proof, I'll give you few samples of early transaction. Regarding their Vosard 2 prototype, ani Lorraine. Mabilis siyang nag-swipe sa tablet at binuksan ang ibang file, chat, logs, file tags, time logs sa Innovatech server. Lahat yun ay nakatagsa. Shell account niya. Ipinakita niya yung kay Drake. Hanggang dyan na lang ang pwede kong ipakita sa'yo. I can't provide you with a copy of this. Maingat ako, hindi ako basta nagtitiwala. Kung kanino, ani Lorraine. Pero ang hindi niya alam ay naka-standby na ang AE forensic audit na. Kanina pa naka-monitor at automatic na mahahack agad as soon as mag-online si Lorraine. In a matter of second, makokopya na lahat. Nang i-open niyang account at magkakaroon agad sila ng full access sa mga ito kahit naka-off na ulit si Lorraine. That's impressive. So, anong kapalit? Tanong ni Drake. Magpapatawag ako bukas ng emergency meeting. I will propose the replacement of the CEO because intend to run for the position. So, I'm counting on your vote and I expect you to relay that request to the shareholders and board members who are on your side. Tumingin ng malalim si Lorraine kay Drake. She couldn't deny it. Drake is dangerously attractive. Just like Gray. This guy is effortlessly and insanely hot. Pero may asawa't anak na. Ito. So walang feature sa kanila. Balita niya 4 na ang anak nito at wala siyang balak maging madrasta ng 4 na malilikot na bata. Pero hindi ibig sabihin none they can't have taste of each other. Just one night, maybe a few. Sometimes, that's what makes it even more thrilling. Lumapit siya ng dahan-dahan at tila sinasadya ang mapangakit nitong hakbang sa bawat talbog ng balakang. Nang makalapit na siya, sa lalaki ay bahagya niyang inilapit ang katawan. Sapat na yun para maramdaman nito ang init ng kanyang hininga sa tenga nito. Hindi inaasahan ni Drake na pati siya ay susubukang akitin nito dahil alam niyang malaki ang pagnanasa nito kay Gray. Mabilis na dumako ang mga daliri ni Lorraine sa dibdib ni Drake. Itutulak pa sana ni Drake ang babae nang biglang. Yay! Sa isang iglap, nakita na lang ni Drake si Lorraine na bulagta sa sahig. Sapo-sapo nito ang mukha at sumisigaw sa sakit. Malandi kang babae ka, malakas na sigaw ni Mucha at nanlilisik ang mga mata. Babe, gulat na bulalas ni Drake nang makitang bigla na lang sumulpot ang asawa. Ano bang problema mo? Baliw ka ba? Sumisigaw na sabi ni Lorraine. Dahil sa narinig ay lalong nanggagalaiti sa galit si Mucha at akmang susugurin si Lorraine na ngayon ay nakahiga pa rin ng may umawat at pumigil sa magkabilang braso ni Mucha. Elwe gosh, friend, nasapak mo na. Enough na, ninenerbigs na saway. Nikay, ang baklang kaibigan ni Mucha na kasama nito. Baliw ka. Ay dedemanda kita, sigaw ni Lorraine na nakangiwi ang mukha. Lalapitan sana ito muli ni Mucha pero nahila na naman siya ni Jody. Isa pang kaibigan niya. Mucha, hayaan no na. Ano ka ba, may mga anak ka na, basagulera? Kaparin, alalang sabi ni Jody. Hindi niya maintindihan kung matatakot ba o matatawa sa ginawa ng kaibigan. Pumihit ang katawan ni Mucha at hinarap si Drake. Bahagya pang napaigtad si Drake nang makita ang galit na mukha ng asawa. Nasa kabilang room lang kami at kanina ko pa kayo nakitang pumasok dito. Tumityempo lang ako. Kung hindi siguro agad ako pumasok dito, baka pinapapak ka na ng lintang yan, gigil na sabi nito. Dahan-dahan humakbang si Mucha. Bahagyang napaatras si Drake. Nang makitang palapit ang asawa, tinapunan lang siya ng tingin ni Mucha saka siya nito nilagpasan at naglakad papalabas ng silid. Babe, tawag ni Drake at nagkukumahog na sinundan ang asawa. Sa bahay ni Mang Carding sa Batangas, naalimpungatan si Gigisa. Ingay na naririnig. Marami na namang tao siguro sa labas, anya.
Kagabi pa sila nakarating dito kasama ng mga ate niya. Dahil pagod. Sa biyahe ay maaga siyang nakatulog. Hindi gaya ng dati na madaling. Araw na, gising pa siya. Isang tao agad ang kanyang naalala, yung din ang huling taong nasa utak niya kagabi bago siya nakatulog. Nakakapanibago pakiramdam. Niya ay napakarami ng nagbago. Hindi na siya ang Gigi nung huling beses na umuwi siya para umattend ng graduation. Noong panahong yun ang unti-unti pa lang niyang nadidiskubre na may nararamdaman siya para kay Gray. Pero ngayon, mag-asawa na sila at mahal na niya ito. Hindi pa niya nasasabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang kasal. Sa tingin niya ay wala ang mga itong kamalay-malay. Sa mga nangyayari kahit sa eskandalong kinasangkutan nilang asawa dahil hindi mahilig sa social media ang mga ito. Hindi pa niya masabi sa mga ito ang totoo dahil gusto niyang kasama niya si Gray. Kapag nagtapat na siya, yun din naman kasi talaga ang plano nilang dalawa. Isang mahabang paghihikab muna ang kanyang ginawa saka bumangon sa kama. Napabilis yata ang kanyang pagtayo dahil bigla siyang nalula. Napahawak siya sa sentido pero parang babaliktad naman ang sikmura niya. Kaya kahit nahihilo ay mabilis niyang tinakbo ang banyo na nasa unang palapag ng bahay. Nakasalubong pa niya si Aling Nympha nang pababa siya ng hagdan. Nagtataka itong hinabol siya ng tingin. At pagdating niya sa loob ay dun na siya dumuwal. Ilang sandali rin siya dun. Nang sa tingin niya ay ayos na siya ay saka naman may isang taong nagmamadaling pumasok ng banyo at mabilis itong lumuhod sa harapan ng bowl ang ate Tintin niya. Tapos ay nagduduwal din ito. Buntis ba kayong dalawa? Sabay na napalingon ang dalawa nang marinig ang boses ni Aling Nympha. Samantala, sa mansion, inikot ni Madam Matilda ang buong kabahayan, labas at loob. Yun ang palagi niyang ginagawa sa tuwing babalik siya ng mansion para siguradong walang problema kahit pa may mayordoma siyang mapagkakatiwalaan. Pagkagaling sa garden ay pumasok siya ng kusina. Mukhang maayos naman ang lahat. Lumabas siya at nagtungo sa nakabukod na bahay na tinutuluyan ng mga kasambahay. Sinisiguro niyang malinis kahit hindi namnan siya ang gumagamit nito. Sa labas pa lang ay naririnig na niya ang boses ng tatlo igmarits. Kauwi lang ng mga ito galing sa school. Sigurado ako. Itataya ko isang buwan na sahod ko, boses yun ni Lisa. Chismosa ka talaga, wika naman ni Nancy. Nagsalita ang hindi chismosa, nakangusong sabi ni Lisa. Marahang kumatok si Madam sa pintuan. Turnayo si Cheryl para pagbuksan ito. Madam, gulat na bulalas niya nang makita ang amo. Maging ang mga nasa loob ay napatayo na rin nang marinig kong sino ang nasa labas? Pasok po kayo, ani Cheryl at niluwangan pa ang bukas ng pinto. Pumasok si Madam at kita niyang malinis naman ang loob pero nagtanong pa rin siya. Naglilinis ba kayo rito? Sa halip na sumagot ay mabilis na lumapit si Nancy dito. Madam buntis si Miss G, walang pasakaling sabi nito. Ano, gulat na sambit ng Madam. Di ka pa sure, sabat ni Cheryl na tila sinasaway ito. Inirapan ni Nancy si Cheryl at muling humarap sa amo. Madam, ang asim ng sinigang niya, anya. Namilog ang mga mata ni Madam. Basta mga babae, pag ganitong usapan hindi na kailangan ng mahabang tanungan. Nasaan yung sinigang, usisa ni Madam? Agad namang lumabas ang tatlong marits at nagpunta sa kusina ng mansion habang nakasunod sa kanila ang amo nila. Kinuha ni Lisa ang tirang sinigang sa container mula sa fridge at binigyan agad ng kutsara ang amo. Agad naman yung tinikman ni Madam. Pwe! Dali-daling tumakbo sa lababo ang ginang para ibuga ang nasa bibig. Matapos linisin ang bibig at hinarap niya ang tatlo. Siya ba ang nagtimpla niyan? Inadjust po niya ang timpla kahapon nung mag-almusal siya. Wala. Daw po kasing lasa. Napatingin si Madam dito. Almusal ka mo, nanlalaki ang mga mata nito. Sabay-sabay na tumango ang tatlo. Oh my God!
Parang kiti-kiting sabi ni Madam at nagmamadaling lumabas ng mansion. Nakita niya agad si Mang Mario na pinupunasan ang bintana ng kotse. Mario, sa hospital ulit tayo, utos ng Madam at nagmamdaling sumakay. Matilda, wag mong pangunahan yung tao. Hindi ka pa sigurado. Kalmadong sabi ni Chairman. Pagkapasok kasi ni Madam ay pagbubuntis na agad ni Gigi ang binungad nito. Kaya nahinto sa pag-uusap sina Chairman at Renz. Babae ako kaya alam ko, kumpiyansang sabi ni Madam. Nagkatinginan na lang sina Chairman at Renz. Oh if by God, baby na ulit sa bahay natin, kinikilig na sabi nito at tumalikod sabay hawak sa kanyang cellphone. Kailangang malaman ni Grayson to, anito. Don't do that, saway ni Chairman. Malakas ang boses nito dahilan. Para mahinto si Madam. Pumihit siya paharap sa asawa na nakaupo sa hospital bed. May malaking problema sa kumpanya ngayon. Hintayin mo. Munang maayos nila yung gusot dun, paliwanag ni Chairman. Napabuntong hininga na lang ang ginang pero hindi nasira ang kanyang mood. Naglakad ito palapit sa sofa at kinuha nito ang kanyang bag. Saan ka pupunta? Sa mall, mamimili akong ng damit para sa apo natin, ani Madam. At saka walang lingon-lingon na lumabas ng silid. Napangiti na lang si Chairman habang sa loob-loob niya ay umaasa. Siyang totoo nga ang hinala ng asawa. Samantalang si Gray ay kapapasok lang sa silid ng kanyang ama. Kagagaling lang niya sa opisina and finally katatapos lang ng problema nila kay Lorraine. Pero mukhang mas malaking problema ang inaalala niya ngayon. Masama ang loob ng asawa niya. He just dropped beside the hospital to see his parents, saka nito balak na dumiretso sa Batangas para puntahan ang asawa. I'm glad na ayos na rin ang problema sa kumpanya. There will likely be more hearings but just leave that to our legal counsel and focus on learning how to run the company. I know, Dad. Sa ngayon kailangan ko munang puntahan ang asawa ko sa Batangas. Ihanda mo yung sarili mo kung paano ka magpaliwanag sa tungkol sa kasal nyo. Nahinto sila sa pag-uusap nang bumukas ang pintuan. Si Madam, hindi magkaintindihan sa dalang malalaking paper bags. Mukhang nag-shopping na naman. Nanlaki ang kanyang mga mata nito nang makita si Gray. Son, masayang bati niya. Agad niyang binatawan ang hawak na paper bags at agad niyakap si Gray. Son, I'm so happy to see you, anya at mahigpit na yamakap. Gurnanti ng yakap si Gray. Mukhang ang saya mo yata ngayon, Mom, bati niya sa ina. Para saan naman niya nga yan, tanong pa Gray nang mapansin. Ang mga dala nito. Dati-rati kadi mga bags ang bitbit nito pero ngayon mukhang mga gamit ng sanggol. Umaliwalas ang mukha ng ginarng. Of course, T. Pero nahinto ang sasabihin niya. Naalala niya ang bili ng asawa na wala munang babanggitin sa anak hanggat may problema pa sa kumpanya. Lalo pat hindi namnan daw sila sigurado pa. Biglang tumunog ang telepono ni Gray at sinagot ito. Nagpaalam ito. Saglit na lalabas para sagutin ang tawag. Naiwan ang mga magulang niya sa loob. Umirap si Madam kay Chairman nang silang dalawa na lang. Naintindihan naman agad ng Chairman kung bakit parang galit ito sa kanya. Hindi pa tayo sigurado. Hayaan mong si Gigi ang magsabi kung buntis ba talaga siya o hindi, anang Chairman. Buntis si Gigi, boses ni Gray mula sa pintuan. Bumalik pala ito. Agad dahil naputol ang tawag. Gulat at sabay na napatingin sa kanya ang mag-asawa. Tumawa si Madam at tumingin kay Chairman. Sus, ikaw naman pala itong magre-reveal sa anak natin. Kunyari ka. Anya at tunawa ng tumawa. Sa tingin nyo ga hindi namin malalaman? Hinihintay laang namin ang tatay mo na umanin kayong dalawa. Kagabi ka pa rito, kung hindi ka pa nagsuka, hindi ka pa aanin palatak ni inay. Napayuko na lang ako. Nasurpresa ako sa nalaman. Matagal na pala nilang alam na kasal na kami ni Gray. Sumagot si Ate Tintin. Kasi po, isa ka pa, baling ni inay kay ate.
Hindi na niya naituloy ang sasabihin pa. Sasabihin naman po talaga namin, kaso nagkasakit lang po talaga ang biyenan ko kaya, puro dahilan. Nasaan na gayang asawa mo? Bakit hindi mo kasamang nagpunta dito? Tanong ni Itay. Hindi ko masabi sa kanila ang totoong nangyari na umalis ako nang hindi nagpapaalarm kay Gray. Baka lalong lumala ang galit nila. Dati pagkahusay nanligaw. Ngayong nakuha na ang gusto, hindi na nagpapakita si Itay. May inaasikaso lang po. Saka hindi ko po nasabi sa kanya na birthday yung ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit nyo inilihim. Hindi naman kami tututol. Pinatira ka pa nga namin sa bahay ng mga yun, sasabihin laang ano gang mahirap dun, sambit ni inay na may himig pagtatampo. Tumayo ako ay umupo sa tabi niya. Sorry na punay, sabi ko sa kayo makap ng mahigpit sa kanya. Ano pa nga bang magagawa namin? Ani inay na sa tingin ko ay hindi naman galit pero nagtatampo lang. Ganon din si Itay. Ano na, buntis ga? Tanong ni inay kay ate na ngayon ay sinisilip ang resulta ng pregnancy test na ginawa namin. Lumapit si ate sa akin at ipinakita ang stick. Tinanggap ko agad yun. Namilog ang aking mga mata nang makita ang 2 linya. Congratulations, may baby Gray ka na, nakangiting sabi ni ate. Hindi ko maintindihan kung anong mararamdaman. Nakatingin ako kay inay na ngayon ay naluluha na agad. Nay, may baby na ko sa tiyan, wala sa sariling sabi ko. Ang bunso ko, ani inay sabay yakap sa akin. Naramdaman kong may yumakap pa sa amin, si ate. Nang tingnan ko siya, umiiyak na rin siya. Ako lang yata ang hindi umiiyak kasi parang natulala na lang ako at hindi pa rin nagsisink in sa akin ang nangyayari. Si Gray agad ang pumasok sa isip ko, magkakaanak na kami. Bigla kong naalala si Ate Tintin. Ikaw ate, yung esiki niya ang tinutukoy ko. Mas nauna kasi akong gumamit ng banyo kanina. Tumayo si ate at kinuha ang esiki niya. Mumiti ito at iwinagayway ang hawak na may 2 linya. Tumayo ako at mabilis na yumakap sa kanya. Ang saya ko, pati pagbubuntis sabay pa kami. Nagyakapan kami at naglulundag. Hoy mga buntis! Ingat kayo sa mga kilos nyo, saway ni Itay sa amin. Sinong buntis? Boses ni Kuya Andrew na kapapasok lang ng bahay. Nasa labas kasi ito kanina pa at naglalakad-lakad kasama ang anak na si Andrea. Mabilis na sinalubong ni ate ang kanyang mag-ama at masayang ibinalita sa mga ito na magkakaanak na ulit sila. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ni Kuya Andrew. Mahal na mahal niya talaga si ate. Naalala ko tuloy si Gray, ano kayang magiging reaksyon niya pag nalaman niyang magkakaanak na rin kami. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ng Manila para sabihin sa kanya ang magandang balita. Kinakabahan ako kung anong magiging reaksyon niya. Tumawag kasi siya kagabi pero hindi ko sinagot. Masama kasi ang loob ko sa kanya kahapon, slight lang naman. Hindi ko gusto na hinahayaan niyang may humahawak sa kanyang babae. Hanggang sa tumanda kami, magiging issue sa akin ang mga bagay na ganun. Sino ba namang asawa ang gustong makita na may pumipisil sa mga mister nila, lalo na at alam mong may kakaibang intensyon? Sa ngayon, enjoyin ko muna ang araw na ito na birthday ang aking ama. Hindi naman sila nag-invite ng ibang bisita, kundi karning buong mag-anak lang. Natungo kami isang resort. Doon kami sumakay sa sasakyan ni Kuya Andrew. Sina Itay at inay ay dumiresto sa swimming pool para makipaglaro, Jeffy Andrea. Nagpasama naman si ate sa akin na magpunta sa cottage para samahan siya. Pumasok siya ng banyo at paglabas niya ang nakaswimsuit na siya. Ang sexy naman ng buntis na yan, sabi ko kay ate. Kinilig siya nang marinig ang sinabi ko. Nakaswimsuit kasi siya na kulay blue. Kahit may anak na, ang ganda pa rin ng katawan niya. Actually, mas gumanda pa nga si ate simula nung mag-asawa. Pareho sila ni ate Mucha, alagang-alaga kasi sa pagmamahal. Tara na, swimming na tayo, aya ko sa kanya sa katumayo. Huwag mong sabihin yan talaga ang isusuot mo, anya at pinasadahan pa ako ng tingin. Napatingin tuloy ako sa suot ko. Sando at short na 2 inch above the knee. Ito yung pinaglumaan kong uniform. Alam ko na rin ang sunod na sasabihin ni ate. Pagsusuotin niya ako ng swimsuit pero ayoko. Kanina pa niya ibinibigay sa akin ang isa pa niyang baong 2-piece bikini. Nahihiya nga ako, git ko. Ganyan din ako dati. Pero kapag nasanay ka na, okay na.
Saka tayo-tayo lang naman dito, pang-umbinsi pa niya. Ayoko nga. Saka baka magalit ang asawa ko kapag nakita niyang nagsuot ako niyan. Sus, arte naman niya. Nakita mo ba yung babaeng kasama niya noon sa reunion nila, halos wala nang suot, wika ni ate. Napasimangot ako. Pinaalala pa, nakanguso kong sabi. Naalala ko tuloy yung babaeng kasama nito na nakabikini at ubod ng seksi. Tapos kung makapulupot kay Gray, parang linta. Wala naman akong pakialam nung mga panahong yun. Pero ngayong naalala ko na naman, kumukulo ang dugo ko. Kainis, wala sa sariling nasabi ko. Sungit naman ang buntis na to si Gray, siguro ang pinaglilihian mo, natatawang sabi ni ate. Napaisip tuloy ako sa sinabi niya. Kaya ba laging pabago-bago ang mood ko nung isang araw pa dahil nga buntis na ako? Tapos ang bilis kong mainis kay Gray, maya-maya naman mamimiss ko na ulit siya. Wala naman dito yung asawa mo. Promise di kita kukunan ng picture. Sige na bunso, para naman may kapartner ako. Alangan namang si inay ang pagsuotin ko niyan. Baka humirit na naman si itay kay Andrew ng Viagra, natatawang sabi ni ate. Pati ako ay natawa. Napilitan tuloy akong isuot ang pulang 2-piece string bikini dahil sa pangungulit niya. Nahihiya pa nga ako kasi may salamin malapit sa amin ni ate, kaya kita ko ang sarili ko. Nahihiya ako ate. Wala nga dito ang asawa ko, kaso si itay baka pagalitan ako. Umiling si ate. Hindi yun, ako nga pinapayagan niya kasi andyan naman daw ang asawa ko. Lumapit siya sa akin at pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko. Bahagyang kumunot ang noo nito at inaayos pa ang pagkakabuhol ng string ng bra habang sinisipat-sipat ang tapat ng dibdib ko. Maingat niyang hinawakan ang magkabilang gilid ng dibdib ko, saka marahang itinulak papagitna kaya bahagyang umalog. Kung pinagpala din ang dibdib ko kagaya sayo, laging ganyan ang isusuot ko, anya habang nailing na nakatingin sa tapat ng dibdib ko. Bunso, ikaw na talaga ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hindi lang yang utak mo ang malaman sayo. Swerte talaga ng pamangkin ko, hinding-hindi siya magugutom sayo, ani ate sabay pakawala ng malakas na tawa. Nailing na lang si Tintin nang lumabas si Gigi na maisuot na manipis na sarong upang takpan ang suot na bikini nito. Hindi talaga sanay ang kapatid niya na magpakita ng balat. Naaalala tuloy niya ang kanyang sarili dito. Ganitong-ganito rin siya nung una. Napansin din niyang ilang beses na sinabi ni Gigi kanina na baka daw makita siya ng asawa. Gaano ba kaseloso yung asawa mo? Hindi tuloy mapigilang itanong ni Tintin sa kapatid. Kumakain si Gigi ngayon at nang marinig ang tanong ng kapatid ay nahinto ito sa pagnguya. Hindi ito sumagot tapos bumalik ulit sa pagnguya na parang hindi siya narinig. Seloso nga, bulong ni Tintin kay Andrew. Tila kumpirmasyon ang naging reaksyon ng nakababatang kapatid. Dating babaero kasi. Takot sa sariling multo, nakangiting sabi ni Andrew. Speaking of, anya nang makitang may text message mula kay Gray. Nagtatanong kung kasama daw ba nila si Gigi. Sira ba cellphone ng kapatid mo? Tanong ni Andrew sa asawa. Naiwan niya sa bahay, sagot ni Tintin. Kaya pala. Maya-maya pa ay nagyaya na si Tintin sa kapatid na mag-swimming. Si Little Andrea naman ay hindi na binitawar ng mga lolo at lola nito na nagsuswimming kanina pa. Kaya namnan si Gigi ang yaya ni Tintin. Tara na, bunso, aya ni Tintin sa kapatid sabay hila dito. Sandali lang, ani Gigi. Huwag kang mag-alala. Tayo lang dito sa pool na to, solo natin to kaya hindi tayo papansinin nung mga nasa kabilang pool. Pangumbinsi ni Tintin. Alinlangan hinubad ni Gigi ang sarong kaya tumabad ang 2-piece bikini niya at saka sumabay na sa kapatid palapit sa pool. Sexy naman ng mga buntis na to, sabi ni Aling Nympha. Baka naman kabagan ang mga yan at magmukha lobo ang mga apo ko. Wika ni Mang Carding at nagpatuloy sa pakikipaglaro sa apo. Habang tumatagal ay nag-enjoy na rin si Gigi. Nakalimutan na rin niya ang pagkailang sa kanyang suot at komportable na siyang nagtatampisaw at nakikipagkulitan sa pamilya. Samantala kanina pa tinatawagan ni Gray ang number ni Gigi pero hindi ito sumasagot. Nag-aalala siya na baka galit pa rin ito sa kanya. Paalis na siya ng hospital at papunta na siya sa parking lot para kunin ang sasakyan dahil papunta na siya ng Batangas ngayon. Nang mag-text siya kay Andrew para tanungin kung kasama nila si Gigi. Lang ang sagot nito.
Kasasakay lang niya ng sasakyan nang mag-send si Andrew ng picture ng buong mag-anak ni Mang Carding. Nasa pool ang mga ito at ang saya nila. Pero parang biglang tumaas ang kanyang presyon nang makita ang asawa. Bilad na bilad ang katawan. Aminado siya na physically attracted na siya agad kay Gigi kahit nung nagbabangayan pa lang sila. Hindi kailanman nakatakas sa paningin niya ang napakagandang hubog ng katawan ng kanyang asawa, at hindi yun nagawang itago ng mga oversized nitong damit pambahay na laging nitong suot araw-araw. He could honestly say he's a lucky man, married to a woman blessed with a full and beautiful pair of mountains. Dibdib pa lang ng asawa niya, panalo na siya. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit may sariling buhay ang kanyang mga kamay na bigla na lang sleepwalk papunta sa paborito nitong direksyon tuwing katabi niya ito sa kana. He sees her every day and he's fully aware how beautiful she is. Pero kahit kailan wala siyang balak ibahagi yun kahit kanino. Her beauty hidden under those clothes is for his eyes only. Agad niyang tinawagan si Andrew. Pero hindi ito sumagot. Tatawagan pa sana niya ito ulit pero nakita niyang tumawag ito sa kanya. Hindi regular na tawag kundi video chat. Kumusta? Mukhang aligaga ka . Nakakalokong sabi ni Andrew habang naglalakad palapit sa pool. Pakiabot ng cellphone sa asawa ko, utos ni Gray dito. Nag-enjoy yung tao, guguluhin mo. Anong nag-enjoy? Yung mga lalaki sa likod ang nag-enjoy sa katawan ng asawa ko. Tumawa si Andrew nang biglang lumakas ang boses ni Gray. Dude, sa kabilang pool naman yung mga yun. Isa pa, akala ko ba, ganyan ang gustong-gusto mo sa mga babae, sexy. Ayan na, napangasawa mo pa, ani Andrew na sinasadyang asarin ang kaibigan. Potang, maghubad na sila hanggat gusto nila, wala akong pakialam. Pero yung buntis na yan, sabihin mo magpalit ng suot, malilintikan talaga sa akin yan pagdating ko dyan, ani Gray at napahawak pa sa batok. Paano mo nalaman? Hindi pinansin ni Gray ang tanong kaibigan. Nandyan ba si Jeff? Tanong niya kay Andrew na walang ginawa kundi ang tumawa ng tumawa simula pa kanina. Dumating ba si Jeff, yung kaklase niya, ulit ni Gray. Si Jeff, yung kaklase ba niya? Kanina pa nga sila magkausap. Mukhang importante ang pinag-uusapan, kanina pa sila nagbubulungan. Nagpunta lang si Jeff dun sa kabilang pool pero babalik ulit yun maya-maya, pagsisinungaling ni Andrew. Gigi, tawag ni Andrew sa hipag nung nasa gilid na siya ng pool. Kakausapin ka raw ng asawa mo. Saglit na nahinto si Gigi nang malamang nasa kabilang linya si Gray. Ayaw lumapit ni Gigi kay Andrew. Nag-isip pa ng maganda sasabihin sa asawa. Pre, ayaw lumapit ani Andrew. Ang kamera naman ay nakatutok sa pwesto ni Gigi. Ay loudspeaker mo, utos ni Gray na agad namang ginawa ni Andrew. Gigi, magpalit ka ng suot mo, malakas na sigaw ni Gray sa kabilang linya. Lalong hindi sumagot si Gigi, sa halip ay tumalikod at tumubog pa ito sa tubig. Hayaan mo siyang mabuwisit nang makabawi ka naman sa ilang gabi mong pag-iisip, sabi ni Tintin. Alam na nito ang tungkol kay Lorraine dahil nagsumbong si Gigi sa kanya kagabi. Alam na rin ni Tintin ang totoong nangyari sa kumpanya dahil nagkukwento si Andrew sa kanya. On the way nako, lagot ka talaga sa akin pagdating ko dyan, patuloy ni Gray. Sa narinig ay lumangway si Gigi palapit sa gilid ng pool kung saan nakatayo si Andrew. Bumalik ka na sa Lorraine mo, wag ako ang abalahin mo, pasusot na sabi niya sa kalumangway ulit palayo. Napahawak na lang si Gray sa batok at pikit ang mata habang iniikot ang ulo. Paano ba yan? Ikaw naman pala itong may kasalanan, panggagatong pa ni Andrew. Pero parang hindi siya narinig ni Gray. Gigi, magpalit ka na. Hindi magandang tingnan sa buntis ang nagsusuot ng ganyan, gigil na anito. Nahinto si Gigi nang marinig ang sinabi ng asawa. Pagdating ko, dapat nakapagpalit na yan, mahigpit na bili ni Gray kay Andrew bago ito tuluyang nagpaalam sa chat. Paano niya nalaman, sinabi mo ba? Takang tanong ni Tintin kay Andrew. Yung pagbubuntis ni Gigi ang tinutukoy. Wala akong sinabi sa kanya. Kaya naman nagtataka si Gigi kung kanino nalaman ni Gray na buntis siya. Hindi mo dapat ginagalit ng ganyan ang asawa mo, sabi ni Aling Nympha, nakatingin kay Gigi. Matanda ka na, Gigi. Hindi ka na bata. Kausapin mo ng maayos yung asawa mo. Alam mo namang walang kasalanan yung tao, patuloy ni Aling Nympha. Alam na rin ng mga ito ang nangyari sa kumpanya
Dahil si Andrew din ang nagkwento sa mga ito habang nasa biyahe sila. Natahimik si Gigi at hindi na lang sumagot. Mukhang sa asawa na naman niya mas camp ang mga magulang niya. Buwisit na buwisit ako dahil naipit pa ako sa traffic. Mukhang hindi na. Yata ako abot sa selebrasyon ng aking biyenan. At hain ko na rin. Maabutan ng asawa kong nakabilad ang katawan. Nag-igting ang. Pangako kay isip na baka kausap pa rin ito ang Jeff na yon. Matagal. Nang nawala ang pagsiselos ko sa kaklase ni Gigi. Ayos lang sa akin. Nakausap nito ang kaklase pero ibang usapan na kung naka-bikini. Ang asawa ko sa harapan nito. Medyo madilim na nang pumarada ako sa tapat ng gate ng bahay nila. Tiningnan ko muna ang cellphone ko at baka nag-reply na si Gigi pero wala pa rin. Si Andrew lang ang nagpadala ng text message. From Andrew. Walang Jeff kanina. Walang ibang-ibang imbitado, kami-kami lang. Napailing na lang ako nang mabasa ang text message nito. Talagang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos gumanti sa akin. Nang sumilip ako sa bintana ng sasakyan at makita ang labas ng bahay ay saka pa lang ako may naalala. May atraso nga pala ako sa mga biyenan ko, yung hindi ko pa nasasabi sa mga ito ang tungkol sa kasal namin ni Gigi. Ang sabi pa naman ni Andrew kanina sa video. Chat ay alam na ng mga ito ang tungkol doon dahil kay Drake. Hindi naman ako natatakot, sa halip ay mas lamang ang hiyang. Nararamdaman ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Kinuha ko mula sa likuran ng aking upuan ang isang bote ng wine na mamahalin. Ipinadala yun ni Dad para iregalo sa birthday ng biyenan ko. Nang bumaba ako ng sasakyan nakita ko agad ang mga nakatambay sa terasa. Sabay-sabay pang napalingon ang mga ito nang nakitang paparating ako. Mukhang maganda ang impresyon na iniwan ko sa mga ito dahil sinalubong nila ako ng may maaliwalas na mukha habang binabati. Ako nang nakangiti lalo na ng mga kalalakihan. Napalingon ako sa lalaking kalalabas lang mula sa pintuan, ang aking biyenan. Nasa likod nito si Andrew na malawak ang ngiti. Pasimple ko siyang tinapunan ng matalim na tingin. Nang muli akong tumingin sa biyenan ko, nagtataka ako kung bakit. Wala akong nababakas na galit sa kanyang mukha. Zero, ayan na pala ang isa ko pang manugang na doktor, anito. Ipinagdidiinan pa ang salitang doktor na tila proud na proud. Agad akong lumapit sa kanya at nagmano sa kainabot ang dala kong regalo. Hinahanap ng mga mata ko si Gigi pero hindi ko siya makita. Itatanong ko pa sana kung nasaan siya pero pagpasok namin sa loob ng bahay ay kinausap nila agad ako ng masinsinan pati na rin ang ina ni Gigi. Agad akong humingi ng tawad dahil sa nangyari. Nagtatampo lang kami pero hindi kami galit, sabi ni Inay Nympha. Bakit naman kami magagalit, pinakasalanan mo pa nga ang anak namin. Yung iba nga dyan, binubuntis muna bago takbuhan. Katwiran ng mga ito. Ang hiling laang namin magpakasal ulit kayo na imbinato na kami. Para naman makita kong ikinakasal ang bunso namin, ani Itay Carding. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Yung po talaga ang plano ko, ang pakasalan siya sa harap ng buong pamilya namin, tugon ko. Para akong nabunutan ng tinik ngayong nakausap ko na sila. Hindi ko inaasahang magiging ganito lang pala kadali ang pakikipag-usap sa mga magulang ni Tintin. Maganda ang intensyon ko at siguradong nararamdaman at nakikita rin nila yon. Ngayong wala na akong problema sa mga biyenan ko, si Gigi naman ang pinoproblema ko. Magtatanong pa sana ako kung nasaan si Gigi nang may pumasok sa loob ng bahay. Si Dante ang pinsan ni Gigi at Tintin. O, andyan na yata ang asawa mo. Mukhang ikaw pa yata ang pinaglilihian pagbibiro pa ni Inay Nympha. Agad akong napatayo ay hinanap agad si Gigi pero sa Dante lang ang nakita ko. Nasaan na yung dalawa? Tanong ni Itay Carding. Nagpunta sa kabilang barangay, may pupuntahan laang, sagot ni Dante. Akala ko maglolomi laang ang dalawang yun? Akala ko rin ho. Aba biglang naghanap ng kalderetang kabayo. Ang dalawang baliw na yon. Ayon, pinuntahan si Kuya Ador. Magpapasama daw at alam ni Kuya Ador kung saan nakakabili
Kainaman na, talo pa ng dalawang yun ang naglilihi sa laysay ni Dante. Buntis natural lang yon. Sa sinabi niyong ng biyenan ko, agad akong napalingon dito. Buntis po ba talaga si Gigi? Excited na tanong ko. Nag-test sila ni Tintin kanina, positive pareho. Congratulations sa ting dalawa, si Andrew ang sumagot. Kung di lang ako nahihiya sa mga biyenan ko baka napalundag na. Ako sa aking kinaupuan kahit pamalakas na talaga ang kutob. Namin ni Mom na buntis si Gigi. Tumayo ako at hinarap si Dante. Nasaan na sila? Biglang tumunog ang cellphone ni Andrew kaya sinagot niya ito. Kumunot ang noo nito. No. Bumalik na kayo dito. Mamaya magigising na ang anak mo. Hahanapin ka nun. Narinig kong sabi ni Andrew na tila nakikipagtalo sa kausap. Napabuntong hininga pa ito. Okay, umuwi na kayo, kami na ang maghahanap, naging. Malumanay ang boses nito pero tila hindi natutuwa. Matapos ibaba ng tawag ay tumingin si Andrew sa akin. Guess what? Mukhang maghahanap tayo ng kalderetang kabayo. Buong gabi, ani Andrew at hindi maipinta ang mukha nito. Ayon kay Andrew, nagkaubusan daw ng kalderetang kabayo. Tumawag si Tintin para magpaalam na pupunta sa kabilang barangay dahil may nakapagsabing meron daw nagbebenta doon. Pero hindi ito pinayagan ni Andrew na tumuloy. Pinauwi na niya ang mga ito para kaming dalawa na lang ang maghanap ng pagkaing pinaglilihian ng dalawa. Ang weird, ang daming paglilihian kalderetang kabayo pa. Kung bakit ba hindi na lang manggang maasim para hindi mahirap hanapin. Wala namang kaso sa akin yon dahil may sasakyan kami. Ang mahalaga ay makahanap kami at kapag nagawa ko yon, baka mabawasan ang tampo ni Gigi sa akin. Ura-urada ay umalis kami kasama si Dante. Alam ito kung saan ang barangay at karinderyang sinabi ni Tintin kay Andrew. Pero pagdating namin sa lugar na yon, wala naman kaming nadatnan. Ubos na daw. Yung supplier kasi namin, na-delay sa pagkuha ng health clearance ng kabayo, kaya limitado ang rasyon. Yung dinala sa amin, frozen na yon. Nung isang linggo pa nakatay. Lisa laang naman ang supplier ng kabayo dito sa Rosario, kaya tig ko konti lang ang ibinigay nila per customer, paliwanag nung may-ari ng karinderya. Aalis na sana kami nang may ibulong ito. Dun sa Barako Lounge, may nagbebenta dun. Pero illegal ang pagkatay nila ng kabayo, walang permit. Kayo nang bahala kung susubukan nyo dun, anito. Nagkatinginan kami ni Andrew. Ano, tutuloy pa ba tayo? Tanong nito. Naman. Kailangan kong magpa-good shot sa asawa ko, seryosong sagot ko. Hindi talaga ako uwi nang walang dalang kalderetang kabayo. Alinlangan man si Andrew ay mukhang pareho lang naman ang gusto naming mangyari, ang maibigay sa mga asawa namin ang kanilang pinaglilihian. Kaya naman dumiretso kami sa address na ibinigay sa amin. Ilang minuto lang ay nakarating na kami. Hindi ito nakatayo sa mismong kabayanan, maraming puno sa paligid. Ipinarada namin ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagpaiwan si Dante sa loob ng sasakyan. Ang sabi nito mabuti nang may nagbabantay, uso daw ang nakawan ng gulong dito. Pagdating namin sa mismong tapat ng address, bar pala ito. Pansin ko lang puro bakla at mga babae ang pumasok sa loob. Mukhang hindi ito basta disco bar. Ito yung may mga macho dancers ang nagsasayaw sa loob. Nagtanong agad kami sa isa sa mga guard tungkol kaderetang kambing. Papapasukin daw niya kami pero bawal daw ang cellphone sa loob. Kaya binalikan muna namin si Dante para ipatago sa kanya ang mga cellphone namin. Pagkatapos ay muli naming binalikan yung gwardya at sinamahan niya kami papasok sa loob. Maingay na musika ang sumalubong sa amin. Nakita ko pa ang tatlong lalaking nakapantalon pero walang suot na pangitas, nagsasayaw sa entablado, dumapa ang isa sa mga ito sa sahig sa kabumiling, kasunod nun ay ang malakas na hiyawan ng mga nanonood. Hintayin niyo ako dito, sabi ng guard at iniwan kami sa may entrance. Naglakad ang guard at huminto para makipag-usap sa isang taong hindi mo maintindihan kung babae o binabae dahil sa kapal ng make-up nito nakakunot ang noo nito habang kausap ang guard tapos ay naglakad. Pero nang tumingin siya sa direksyon namin ni Andrew ay biglang nag-iba ang aura nito. Umaliwalas ang mukha nito sa kangumiti. Habang papalapit ito, hindi nito inaalis ang malagkit na tingin sa amin ni Andrew. Parang iba ang pakiramdam ko dito bulong ni Andrew habang papalapit ito. Kalalaki mong tao, bilis nung matakot, sabi ko sa kanya pero ang totoo, kinakabahan din ako dahil kung makatingin ang taong yon parang hinuhubaran na kami.
Umiti ito nang makalapit na sa amin. Mag-apply kayong dancers. Pasa na kayo, anito. Narinig kong biglang nag-ubo si Andrew. Ako naman ay parang gustong matawa, mukha ba kaming macho dancers? Mamita, sila yung naghahanap ng kalderetang katbayo pagtatama ng gwardya. Tumaas ang kilay ng tinawag na mamita. Isa na lang ang natitira pero nakareserve na yun kay konsehal, anito. Nagkatinginan kami ni Andrew. Mukhang palpak na naman ang lakad namin. Mukhang outside di Kulambo ka ngayon gabi, may halong pagbibiro na sabi ni Andrew. Tumalikod na ito pero muling nagsalita ang mamita. Kung gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ng libre, anito. Agad na pumihit si Andrew paharap dito. Sa inyo na yung kaldereta, sabi pa nito. Nakahina ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. Sa isang kondisyon. Pinasadahan niya kaming muli ng tingin pagkatapos ay itinuro ang stage kung saan may 3 lalaking nagsasayaw, yung mga nakapantalon lang at walang pang itaas. Magsayaw kayo kagaya ng 3 yon.